Natanggal ko kaya yung saksak ng plancha? Di ba? Napatay ko kaya yung ilaw? Napatay ko kaya yung gripo? Di ba? Nandoon na sa pakikinig, kaya lang maraming gumugulo sa isipan niya. Continue. So sa atin pong pagbasa, makikita natin meron din title dyan sa itaas, nakalagay doon, isa lang ang kailangan. Meron pong dalawang magkapatid, si Marta at si Maria, na naglingkod sa ating Panginoon kasama maaari ay si Lazaro, sapagkat si Lazaro ay matalik na kaibigan ng ating Panginoong Yesus. Kaya't nang si Jesus ay tinanggap kasama ng mga alagad ng ating Panginoon, ang naglingkod ay si Marta at si Maria. Si Maria naman ay nasa paanan ng ating Panginoon sapagkat ibig niyang makinig ng mga aral at katotohanan ng ating Panginoon. Si Marta naman ay abalang-abala sa kusina para ipaghanda ng makakain o merienda, hapunan o anuman, basta't abalang-abala siya. Ngunit sa kabila ng kanyang paglilingkod, nakita niya na si Maria ay walang ginagawa. Kaya sabi ng Biblia, nilapitan ang Panginoon at sinabi na nagsadya sa ating Panginoon na si Maria ay tulungan siya sa kanyang gawain. Actually, maaring ito po ay larawan ng ating mga buhay paglilingkod. Sa ating panahon, mayroong pong dalawang klase din na ang naglilingkod sa ating Panginoon. Naglilingkod na nagsiservisyo at naglilingkod na nakikinig sa paanan ng ating Panginoon. Papansin po ninyo na hindi naman minasama ni Jesus yung paglilingkod ni Marta eh. Kaya lang, ayaw lang ni Jesus na gambalain niya si Maria sa pakikinig ng mga aral at tinuturo ng ating Panginoon. So, maaaring naglilingkod din tayo, kaya lang mapagtuos ang marami sa atin, kagaya si Marta. Larawan si Marta ng mga naglilingkod ngayon na mapagbilang, mapagtuos, mapagpuna, mapagkwenta, mapaghanap ng mali kapintasan ng kanyang kapwa kapatid. Si Maria naman ang larawan ng isang totoo na naglilingkod sa Panginoon na kapag ang pangangaral ay naririyan na, inihihinto yung kanyang pwedeng dapat na gawin. Dapat ay nakikinig na rin siya ng mga aral at salita ng ating Panginoon. May mga panahon at pagkakataon nga na nandyan nga, nakikinig naman, pero ang isipan, ang puso at kalooban ay natanggal ko kaya yung saksak ng plancha? Di ba? Napatay ko kaya yung ilaw? Napatay ko kaya yung gripo? Di ba? Nandoon na sa pakikinig, kaya lang maraming gumugulo sa isipan niya. Maraming alalahanin na kanyang inaakalang nakakagambala sa kanya. Di ba? So, sabi dito, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Thank you, God, for everything.